Hindi ko alam kung na-scam ba ako o nakatulong ako. Howdy mga human beings! So itong video na to is awareness to sa mga kagaya ko na content creator. Merong nag-reach out sa akin, nag-send siya sa akin ng business proposal, portfolio niya. Siya daw ay independent director / writer. So para paikliin natin yung kwento, ang mangyayari is magkakaroon ako ng team. Partnership, parang ganon. Kasi siya yung magiging scriptwriter ko, tapos na-recommend niya yung pinsan niya, which is magiging editor ko naman. So ayun, sa kagustuhan kong magkaroon ng team, di ba? Ang sarap sa feeling na parang ako yung content creator, meron akong scriptwriter, meron din akong editor. So ang mangyayari, magsushoot lang ako na magsushoot. Then ayun, sabay na nating nagkasundo na sa rate per week na script na isi-send, 2 content per week. Then ayun, sabi ko, kuya, next week tayo mag-start, okay, ng trabaho kasi hindi pa magaling yung ilong ko. Pinaderma ko kasi yung ilong ko, meron akong pinatanggal. So sugat siya ng 2 weeks, kaya sabi ko, hindi pa ako makakapag-shoot. So, aanhin yung pagbigay mo sa akin ng script kung hindi ko din naman agad masushoot kasi nga may sugat pa yung ilong ko. Sabi ko, next week tayo mag-start. Sa mga susunod na araw, chat siya ng chat. Sabi niya, kung pwede daw magkaroon ng retainer fee. Parang ano siya, payment first bago magbigay ng service. Sa unang trabaho namin, for example, ngayong week, babayaran ko muna siya bago niya ako bigyan ng script. Then sa mga susunod na work, wala na. Ang mangyayari na lang, service muna bago ko sila bayaran. Nag-call pa kami, nag-meeting talaga kami through call. Then ayun, excited na ako kasi sabi ko, next week magkakaroon na ako ng Team Ken Koy. Imagine, meron na akong scriptwriter, meron na akong editor, so hindi na ako mahihirapan mag-produce ng mga content. Then ayun nga, nangulit siya ng nangulit, araw-araw, kada linggo. Sabi ko nga, next week, so araw-araw na lang siya nagta-chat, nagte-text. Nag-aalinlangan pa din ako kasi nga syempre, maglalabas ako eh. Kahit pag gaano kamura, kataas yung perang ilalabas mo, still maglalabas ka pa din. Sinasabi na kasi na parang wala na daw siyang savings, wala na siyang funds, namatayan daw siya, kailangan niya ng help. Then ayun, naawa na lang ako, kaya ako sinend muna yung bayad bago niya ako bigyan ng mga content or ng script. Sabi ko, kuya, okay lang kahit wag mo muna akong masendan ng script this week and next week kasi nga hindi pa galing yung ilong ko. Pero dahil grabe naman, halos mag-iisang buwan na hindi na nagparamdam. Chinat ko siya, tinext ko siya, wala na siyang Viber, nawala na siya sa Viber. Then boogs, after mga isang buwan, wala na. Hindi na siya nagpaparamdam kahit i-chat ko, kahit i-text ko, wala na talaga. Kaya hindi ko alam kung na-scam ba ako o nakatulong ako sa mga problema niya kasi sabi niya hirap na daw siya. Hindi niya daw alam kung masasurvive na yung isang linggo. Wala naman akong kahit anong galit, no? Sa akin lang, awareness lang sa mga content creator na kagaya ko. Hindi ko sinasabi na kapag may nag-send sa inyo, eto agad yung tinutukoy ko yung nangyari sa akin. Siguro maging aware lang tayo or wag masyadong mag-trust and magpadala sa awa. Kasi syempre at the end, ikaw pa din yung mawawalan. Ikaw pa din yung possible na maloloko. So ayun, wala na ako iba sasabihin. Kundi kung napapanood mo to, tulong ko na lang yan sa'yo. Good luck sa future. Ikaw na bahala, okay? Tingnan mo, pati hanggang huli, inisip pa rin kita. Visit ka. Basta ayun na sa mga content creator na kagaya ko, maging aware, maging matalino, sa kahit ano pang situation. Huwag magpagaya dito. Yun lang. Ito yung moisturizer na ginagamit ko noon na hindi ko na ginagamit ngayon. And ito naman yung moisturizer na ginagamit ko ngayon. Kitang-kita nyo naman yung pinagkaiba niya, hindi nakaka-Gen Z, kaya isi-set aside to. Kitang-kita nyo naman ang oily niya, ang lagkit, kaya hindi talaga siya komportable kapag ina-apply mo siya. Howdy mga human beings! Lately talaga mga human being, napakapili ko pagdating sa moisturizer. Eto kasi yung skin condition ko ngayon, kitang-kita nyo naman may acne, clogged pores, discoloration, dull skin, lahat talaga ng sumpa sa skin na to, andito na. Pero ipapakita ko sa inyo kung paano siya aaksyonan, so solusyonan, naayusin ni Skintific 5 times Ceramide Barrier Moisture Gel. Ay. See, kita nyo? Kung gaano niya ginawang natural glow and fresh yung skin. Gustong-gusto ko yung pagka-lightweight nito. Komportable siya sa pakiramdam kapag ina-apply mo siya. Meron na kasi siyang hyaluronic acid, centella, and marine collagen na tumutulong para maging hydrated yung skin, maging smooth yung skin, at magkaroon ng looking fresh at natural glow na balat.
O ayaw mo maniwala, malamang hindi ka man judge. Subukan mo muna. Andyan na yan sa yellow basket, ikiklik mo na yan, pinrovide ko na yan, i-avail mo na lang. Get yours! Hi. Hello. Aayain sana kita lumabas, kaso parang pangit ako para sa'yo eh. Ha? Sino nagsabi sa'yo? Ay, hindi ba? I mean, oo, pangit ka, pero sino nagsabi sa'yo? Howdy mga human being! Di ba nga meron ulit tayong Nesty commercial? Napanood nyo na ba? Kung hindi pa mapapanood nyo to sa dulo ng video na to, pero syempre malamang papanoorin nyo muna yung short vlog na to. Tara, samahan nyo kami sa behind the scene ng commercial namin. Ang aga! 2 a.m. pa lang gising na ako kasi susunduin kami ng service ng 4:30 a.m. Umuulan pa that time kaya nakakatamad bumangon. Pero naisip ko, ay bayad pala to. Work po tayo, opo. Bago nga pala ako kumilos, nag-practice muna ako kung ano yung reaction ko sa pag-inom ng baso, ngiti, tawa, emotion, feeling para ready. 4:30 a.m. kami susunduin, wala pang 4, andito na si Kuya. Grabe ka naman, pero at least maaga, di ba? Pero nagpandalas nga lang kami. Ayun, on the way na kami sa location. Andito na naman po tayo sa tulog-tulugon shot, pero inaantok talaga ako niyan. Ang hirap lang talagang kumuha ng tulog sa biyahe. Then yeah, andito na kami sa location. So ayan mga human being, nagsiset up na sila dyan. Ito yung magiging itsura ng bahay namin, ganun. Ayan mga human being, so andito na kami sa set, sa location ko saan dito i-shoot yung TV commercial and kililig ako bigla kasi na-recognize ko habang tinitignan ko yung set, yung place. Sabi ko, dito nag-shoot yung Breadwinner movie ni Vice Ganda. Fan na fan pa naman ako nun. Kaya nga 2 beses ko yung pinanood eh. Tingnan nyo, ito yung bakery nila. Ayun. Dito talaga yun. Kinikilig talaga ako. Ang saya-saya ko. Imagine makikita ko siya in person. Ito yung pinaka-gusto ko sa lahat. Yung pa-breakfast, yung pakain. Ganun. So meron silang danggit, tosino, pipino, fried rice, sausawan, tapos champurado. Ito yung nilulook forward sa mga shoot. Then ayun, waiting lang muna kami dito habang nag-breakfast kami kasama si na Mami Dorinil, Miss Lottie. Sila ulit yung mga kasama ko sa TVC. Kung hahanapin nyo yung tatay, si Daddy Robbie, wala na sa ibang bansa. Sana all. Then ayun, iniumpisahan nila yung hair and makeup ko, kung ano yung magiging look ko sa TV commercial na to, ginagawa na nila. Hindi naman super hirap na look, parang fresh look lang ganun. Nire-ready na rin nila yung wardrobe, yung mga susuotin namin sa TVC. And malapit na din matapos yung setup or yung magiging bahay namin dito. Then here's the final look. Ayan, batang maasim lang yung atake na dito. Dito naman is pinipicturean kami, pinapakita nila sa client kung ano yung basong gagamitin. Wag na kayong madaming tanong, yun lang yun. Ayan, alam mo malapit na mag-start yung trabaho nyo kasi kinakabitan na kayo ng lapel. Sabi nga pala ni Kuya kung natatandaan ko pa daw sila kasi sila din daw yung last time. Oo Kuya, tanda kita, ikaw yung nagkabit ng lapel sa kuyukot ko. Ayan, eto na yung POV ko, malapit na kami mag-start, ready na kami. After ilang minutes ay nag-start na kami ng shoot. Hindi naman kami nahirapan talaga kasi wala naman kaming lines na sinaulo. Hindi katulad dong nauna naming commercial. Dito more on tawa-tawa, sayaw, inom, more on reaction lang talaga ganun. Happy lunch! Ang sasarap na naman ng pagkain. Ito talaga yung nilook forward ko sa TVC na to. Ayun, so kumain muna na kami ng tanghalian, 1 hour naman yung break, yung lunch, kaya nakapagpahinga kami, nakapagkwentuhan kami. At nagpapatuloy po tayo sa pagtatrabaho. Ayan, sa shot na to, dapat dugyot kami, maasim, pawis na pawis, ganun. Kaya ayan, pinapaliguan kami. Ito yung pinaka-favorite kong part kasi malamig, hindi ko ramdam yung init ng panahon. Once again, umiral na naman ang pagpapapansin natin, ang pagpapakyut, ang pagpi-feeling. Siyempre, nasa camera ka na, nakatutok na sa'yo yung camera, sa'yo na yung shot. Hindi ka ba magpapapansin? Ba't may pagkain? Nag-abala pa kayo? Okay lang naman po ako. Ayun, so break time. Kain lang kami dito ng merienda. Huwag kayong mag-alala, kompleto dito. Hindi kami pinapabayaan. May umagahan, tanghalian, hapunan. Hintayin natin yung dinner. Babad po muna tayo dito sa aircon. Opo, mainit naman talaga yung panahon kasi summer. Tapos ang dami pang ilaw na nakatapat sa'yo. Eto na nga yung solo shot na pinakahihintay natin. So green screen na setup. First time ko lang yan. Malalaman nyo kapag napanood nyo na yung commercial sa dulo na short vlog na to kung bakit may green screen. Hindi ko alam kung nakailang shot ako, nakailang take, nakailang tungga ng Nesty. Pero kinaya naman kasi bilang isang commercial model. Basta yun, kinaya naman. Dito parang refreshing look lang, refreshing shot sa pag-inom ng Nesty. 1, action! 1004, 1005, go! Yeah! Cut! Beautiful playback! And that's a wrap!
Kaya 9pm na kami nakapag-pack up, ginabi na, nakakapagod. Pero syempre happy kasi blessed tayo, binigyan ulit tayo ng work, panibagong experience, achievement in life. Kaya patuloy palagi ang pagpapasalamat kay agency, kay client, kay brand sa patuloy na suporta at pagtiwala po sa amin. We promise naman na patuloy namin ibibigay yung 100% best namin sa mga work na binibigay niyo po. Once again, thank you so much! Then yeah, ayun, sinundo na kami ulit ng service para ihatid pa uwi, malamang. Nakauwi na ako. Grabe, alas 12 na ako ng madaling araw nakauwi and tinake out ko na lang tong dinner dapat nakakainin namin dun sa set. Actually, 5 to. Init! Init, init, feel it, beat it! I-bottomless! I-bottomless!